sign para magpalit ng gulong. Tar limit. Yan. Palit gulong tayo. Yan, Maxis. Siguro mga pang scooter yan. PTV, city scooter and NJ scooter. Yun. Yan, alright mga pingo. So pumindot lang ako pang gastos, pambili ng gulong. And pag-usapan natin yung sign para magpalit ng gulong. Unang-una, yung expiration date. Ang gulong ay tumatagal ng 5 years. Kasi makikita sa gulong yung manufacture date. Then after manufacture date, mga 5 years ang tinatagal. Yan, palitin na. Number 2, marami ng butas. Ayan, lumalambot na naman yung gulong. Yun na yung sign na palagi lumalambot ang gulong. So may butas na. Pag nakatatlong butas na, so palitin na yan. Number 3, yung tire indication, kung saan ganda lang limit, tire limit. Yan. Pero sa tire limit, kapag sumagid na, makita sa picture, pwede pang gamitin ng 3K to 4K kilometer. Ibig sabihin, kapag sumagad na yung tire limit, mag-ipon-ipon ka na ng pambili. Saka kapag may hiwa na, number 4 ba yun? Kapag may hiwa na yung gulong, kapag may hiwa, in case na mahiwaan yung gulong mo, palitin na yan kasi delikadong ibiyahe kasi baka sumabog. Ulitin ko, expiration, nagkabutas na, nagkabitak, then tire limit, yan, tas biyak. Ilubok dito, ilubok. Aray ko. Malambot na yung gulong ko. Malambot ang gulong ko eh. Okay pa naman. Yan, alright. Kapag gumagawang kasi, tinitignan ko kung malambot. Pero sa palagay ko, mayroon pang 20 PSI. Napipindot ko pa eh. Then, napag-usapan naman natin yung kung saan bibili ng gulong. Yung bago pa, kaka-release lang from manufacture or yung kung saan ginawang company, yung press na press pa. Yung ngayon to ang ginawa 2026, kailangan press para tumagal yung ating gulong. Pero 1 year palitin na kapag araw-araw gamit ang gulong. Saka laging long ride. Kapag long ride, malakas sa gulong kasi umiinit yung gulong mo, kaya mas malakas maupod. Saka palaging asfalto. Yan. Gusto kong ibigay na seller saka kumpanya ng gulong ay si Takara Tires. Mula nung R15 test ko pa, mga 2016, 2017 tayo nagpalit ng gulong nun. Kaya Takara Tires. Pero nung dati wala pang branches, pupunta pa akong Caloocan nun kasi gusto ko mura. Kaya lang wala silang machine noon dati. Alam mo yung sundot, Sikwad with care. Yung pinauso nila dati, no? Sikwad with care. So okay naman, nilalagay nila ng basahan yung pansikwat nila, tapos goods. Pero merong branches ngayon. Nung nagkaroon ng branches, itong Aerox ko dun sa Marikina o na pagpalit ng gulong.
Saka mas mura si Takara, kaya recommended ko. And lastly, sa pagpili ng klase ng tire, tignan nyo yung yung kung saan gawa, anong materials ng gulong. Kung may silica compound, kapag may silica compound yung tire, goods. Materials, kung ilang patong, gaano kakapal, saka kung malambot yung goma, kung matigas, intermediate. Tatlong klase kasi yun, yung pang race, subcompound, makapit na madali maupod, intermediate, makapit na medyo high mileage, medyo makunat. Tapos pangatlo, yung pinakamatigas, yung hard, high mileage talaga, umabot ng 20,000 to 30,000 kilometer. Yan, saka pang rain, yung mga gatla, importante yan. Pag silica compound ng materials ng gulong, makapit yon kahit na pang ulanan, kahit na matigas. So ilang naman yung naging vlog. Punta tayo kay Takara Tikling branch. Yung pinagpilian ko, Eurogrip saka Michelin na City Grip 2. Yan, maganda sa wet and dry. Ang ganda siya. Yung harap sa kalikot, nagre-range sa 5,000 plus lang or 6,000 pesos. Pero yung kapag huli lang yung papalitan mo, siguro mga 3,100 pesos. Medyo lang kasi medyo mahal. Pero naman, quality, matibay. U-turn, hindi ko alam kung pwede mag U-turn. Wala naman sign na no U-turn. Ito na, Takara. Yeah. Alright, ito na tayo sa Takara. Tatanong tayo kung mayroong City Grip 2. Palit go lang tayo. Ito yung laman pag walang mag saka tire. Nakasabit. Yan. Iyon A few minutes later. Kapag pick up na tayo dito sa Takara, customer number 5. Meron tayong libreng sticker ng Takara. Maganda yung sticker nila. Saka Michelin na sticker gawa ni Takara. Si Takara nag-provide. Tapos ito yung Tikling branch. Yung Max. Yan. Papuntang Kainta. Ito papuntang Taytay Tikling. Sa SM Tikling. Yung papuntang Antipolo. Dito rin. Mga pengo. So pinayagan tayo mag-video dito sa Takara Tires Tikling, and maraming tires dito. And of course R46, then CEAT, Cipreno, Aspira Premio, then Maxis, siguro mga pang scooter yan. Michelin, yan. Ito yung ginamit natin sa NMAX. Yan, marami. Maxis, Pico Cobra, then ito Phoenix. Okay din yan yung tire na yan, pang R15 Sniper. Yan. Pirelli, ang dami mga pengo, ang daming mga gulong dito, nakakalula. Alright, so yun lang. Yan ito maganda yung pang dual compound mga tires pang EDB. Yan. Meron dito sa Tikling. Yan, Pirelli City Scooter and NJ Scooter, yun Yan Takara. Nasaan na ba? Yun Takara tires. Yan. Okay na, nakapit na yung ating gulong. 130
by 7013. Mamaya titignan natin yung manufacturing date. Bilog na bilog, tapos parang low profile. Yan. Reset ko na trip mileage. Yan. Kasi magbe-break in tayo. Alright. 11,335 kilometer. Okay na. Nalaspag na yung gulong natin. Pinalitan na natin. Yan. Break-in period 20 to 40 kilometer ride para matanggal yung manufacturer wax. Bakit merong wax ang tire? Para kapag na-stock sa bodega, di kagat maluma. So tingin bago pa. Kaya may wax yan. Huwag kayong biglang preno, excessive na brake, saka biglang liko. Ayan, biglang preno, bawal yan kasi dudulas yung motor nyo dahil may wax. Yung wax kasi madulas yan, makintab. Sa break-in period, huwag kang lalampas ng 80 kph hanggang 80 ka lang pababa. 50, 60 kph yung speed mo, okay na. Kaya nakatimod lang tayo, no? Number 2, di ba, break-in period. Kailangan yung hangin ng gulong susundin mo yung manufacturer air tire pressure. Ano bang kailangan ng tire air pressure natin? Ang kailangan natin ay 22 sa harap and 36 sa likod. Pero ang nalagay dito ngayon ay 32. Pwede na yan. Pang city ride, saka may konting lubak. Sapat na yan, sapat. Then weekly, i-check na yung hangin sa gulong. Minsan kasi lumalambad hangin natin kapag hindi nagagamit, pero kapag araw-araw nagagamit, every 2 weeks yan, pwede na yan. Yung gulong bilog na bilog talagang pag na-i-swerve mo, di ba, papaling sa kana, babangking, sumusunod ka agad, hindi siya lumalaban, you know. Kanina yung lumang gulong ko kwadrado na, may laban na konti. Ito ang sarap niyang i-ride. Yan. Ang sarap. Yun, alright mga pengon. Nasa tayo? Pinugay, Baras, Rizal. And tingnan natin yung tire natin. So itong tire natin ginawa at manufacture ng 42 weeks. Kaso hindi kita lagyan natin sa screen. 42 weeks of 2025, 4225. Second week of November 2025 yung ginawa. So 2010 pa may expert tong gulong. Mapapansin mo yung gatla, yung mga design. Itong design na ito, yan. Yung size nito ay 130 by 70 by 13 stock size. And tubeless. Tama yung kanyang tapos ang pangalan ay City Grip 2. Yan. And pwede itong pangharap, pwedeng panlikod. Bilog na bilog siya. Magandang niyang gamitin. So yung coating na dahil naka 20 km na tayo. Tingnan, 20 km. Yan, 24 km, okay na. I-break in natin. So gawin natin 40 km sa pagla-ride. And yan. Itong pattern nito at itong gulong nito ay may silica compound. Semi-hard compound, intermediate compound siya. Makikita mo pag binabong ko yung koko ko, medyo mabalik na ng mabilis. Ibig sabihin, matigas yung gulong. So high mileage ang City Grip 2. Pwede pang city, pwede pang long ride. And bilugan siya, katulad ng stock, bilog.
And may gatla, napapansin mo ito. Itong gatla na to, yung design na to, para mahawi yung mga tubig sa kalsada pag natadaanan natin. Yan. Tapos yung design na to naman, meron siyang use, meron siyang purpose para kumapit yung gulong sa kalsada. Pampagrip din yung maliit na design na yan. 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 Saka may mga balay-balaybo pa. So pag natanggal yan, saka natin pwedeng ibakbak yan. Yung mascot, nakadrawing pa dito sa gulong, ang galing. Yung size, tubeless, nakita mo, city grip, saka yung model, saka brand. Yan, ang ganda naman. Ito. Yun ang tire limit, makapal na masyado, no? Okay, pero yung harap natin na gulong, stock pa rin. Yan, stock. Kung makita natin sa malayo, ang sarap tignan. Ang sarap tignan. Ang gandang tignan dito sa likod. Sarap tignan. City Grip 2 by Michelin. Napanood ko siya kay Joe Moto sa kanyang mga vlogger na nagsuggest niyan. Yan, napanood ko. Kahit na 1 year or 2 years na sila nag-vlog. So, napapanood ko pa rin. Maraming salamat, Joe Moto. Yung mga small time na vlogger. Yan, pinapanood ko kayo para magkaroon ako ng idea. No? Maraming salamat sa inyo. Nakakatulong kayo sa akin. So nga pala, shoutout nga pala dun sa nag-comment kanina na nagtatanong na kung malakas ba daw sa gas ang NMAX TechMax. Kasi sa kanya 100 km pa lang malakas na daw eh. Para sa akin, i-break in muna yung motor mo para matipid sa gas. Pero kapag city drive, malakas talaga. Nasa 38 to 40 km. Minsan nga nag-umabot ng 35 kpl kapag sobrang traffic. Yung ibang user nasa 28 30, 32 kpl ang nagagawa nila. Prepare na 95 octane kayo para matipid sa gas. Contemplate mo lang, tumatakbo na. Saka depende sa riding habit. Kung palagi kang stop and go, brake ng brake, tapos tutok ng tutok, tapos biglang pipreno, yan, malakas sa gas yan. Gawin mo lang, mild lang, kahit na umunahan ka, contemplate lang, banayad lang yung takbo. Ganyan yung matipid sa gas na diskarte. Parang mas bagay na naka-open pipe tayo yan. Or yung silent killer na power pipe. Isa sa mga nakikita kong gusto kong ipalit dito sa stock or kaya kay BMAX. Lakas sa gas kasi si BMAX eh. Yung rev exhaust, merong pahinaan ng ingay, pwedeng palakasan. Nakakaba naman yung mga kondisyon ng kalsada dito. May itim-itim. Iwasan natin. Sinasadya ba yan? May black. Yan. Ang daming puno na ginigiba. Lahat. Oh, grabe. Grabe naman. Diyos ko po. Duterte, Marcos, anong ginawa nyo? Anong ginawa nyo sa kalikasan?
pala yung mga puno dito. Diyos ko pa, wag sana, wag naman ganon. Napaka-smooth dito, no? Oh, super smooth. Grabe, oh. Yung mga puno yan, oh. Pengen yung panggatong. Yan. Yo, what's up mga pengo? Yan, alright. May kakain yata dito. Yan, alright. Yan. Dito tayo sa overlooking dito sa Mamilas Food House. And na-break in na. Mamaya tingnan natin yung ilang kilometro na. Nasa 65 kilometer na yan. And maganda naman yung grip niya. Tapos nalulubog ko naman yung daliri ko. Hindi siya masyadong matigas. Pero mabalik naman. Ibig sabihin high mileage, so pang city, pang long ride, tatagal. Yun ang gusto natin sa gulong, yung tumatagal, ano. Pero sa makapit naman, wala naman dulas. Although nung bagong kuha ko, parang medyo malikot dahil sa may manufacturer wax. Meron pa siya kanina. Ngayon naupod na siya banda dito. Yan na, okay na. Dito na lang sa gilid. Napag-radya tayo ng 68.1 kilometer. Yan. So tapos na tayong mag-break in. 40 kilometer lang kailangan natin. So nagpasobra pa tayo ng 28 kilometer. Tapos yung fuel consumption natin, so kanina nag-city tayo papuntang Tikling from Morong Rizal. Siguro nasa 15 kilometer yun. Then saka ano na, Marilaki. Parang wala nang traffic yun. So napagtala tayo ngayon ng 45.1 km per liter. Yan. 2 hours and 25 minutes ang biyahe natin. And ito naman ay wala nung nireset ko to, yung average fuel plus 15 dito sa trip meter natin, 68. So 70, mga 83 kilometer yung na-ride natin. Tapos 45.1 km per liter. Parang mas tumipid yung motor natin. Alright. Matipid din. Parang mas tumipid pa yung motor ko, no? Nang nag 1,000 tayo. Saka maganda yung hatak. Gusto ko yung torque ng stock na muffler. Dapat naman sa bigat ng tire, it's okay, magaan naman. Nakakasipid tayo ng 60 ng walang kahirap-hirap. Parang mas magaan to. Ang ganda ng tire natin. Buti na lang ito binili ko. Siyempre number 1 na tire, Michelin. So yun lang mga pengo. At ilang ating nag-vlog ngayon. Bumili tayo ng Michelin City Grip 2 sa panglikod na gulong para sa ating NMAX TechMax. And recommended ko naman to, yung City Grip 2. Makapit. Kaka-install ko lang. Saka yung mga gatla, na-design to para sa mga wet and dry condition. Yan, na-design sa pang-ulan. Di ba bandang June, uulan na naman. Kaya bagay na bagay ito sa pang wet condition. Saka nakakabanking. Ang sarap. Bilugan na yung gulong niya.
Right, mga pengo.